Wigan siya. Tatay Ben, magandang hapon sa ating lahat. Ako si Bishop Edwin Manidi from Angeles City. Nandito po ako para makisama sa ating paglalamay sa ating demokrasya na ginigpit at pinipilipit. Matagal na po tayong nagigipaglaban mula noong 2024, mula noong tumayo at tumindig si Tatay Digong upang tuligsain ang illegal at immoral na mga pondong ini-insert nila sa ating budget. Bakit po ako nandito? Ako ho ay lingkod ng Diyos, lingkod ng simbahan. Bakit po ako sumasama sa ganitong pagtitipon? Una, nakagawa po ako ng malaking pagkakamali sa buhay ko. Marami po akong nagawang pagkakamali, pero ang pinakamalalang pagkakamali, ibinoto ko at iginampanya si BBM bilang presidente. Ang pagkakamali na yon ay hindi ko pwede iasa sa aking mga anak upang i-rectify nila. Kinakailangan ako mismo ang titindig at tatayo para ituwid ang pagkakamali na yon para sa mga susunod na henerasyon. Kung saan na ho tayo nakarating, hanggang doon sa Netherlands ay nagsalita kasama si Atty. Hinlo, na kasama po namin sila, tumitindig, sumasama sa mga pagkilos upang ating ituwid ang mga pagkakamali. Mga kasama, ano po ba ang naging problema natin? Bilang isang lingkod ng Diyos, ang aking gustong tutukan ay yung tinatawag na moral bankruptcy. Yung pong mga pag-uusap tungkol sa batas, iiwan ko yan sa mga abogado. Yung pong mga problema tungkol sa politika, iiwan ko yan sa mga politiko. Pero ngayon, nais kong sabihin sa inyo, sumadsad na ang mga Pilipino doon sa tinatawag na moral bankruptcy. Anong ibig sabihin nun? Hindi na po natin alam ang pagkakaiba ng tama sa mali. Hindi na po natin alam ang pagkakaiba ng puti sa itim. Kapag tayong mga Pilipino ay okay na ho sa atin ang pagnanakaw, may problema ang iyong moralidad. Kung sa ating mga Pilipino ay okay na sa iyo ang isang tabi, ang utang na loob, may problema ka sa moralidad. Bilang mga Pilipino, mahalaga sa atin ang utang na loob. Bilang mga Pilipino, mahalaga sa atin ang pagiging makadiyos. Yan po ay inherent natin, yan po ay ugali natin bilang mga Pilipino. Tayo ay mga relihiyoso. Ayaw natin ng mga taong abusado. Kapag nakita natin na mayroong mga kapwa tayong umaabuso, inaayawan po natin yan. At dito sa gobyernong ito, ni Mr. Marcos, nakita ho natin ang napakaraming mga abuso, lalo na sa ating batas. Ano ang gagawin natin sa kanila? Ano ang gagawin natin sa mga nakaabuso sa ating batas? Kinakailangan panatilihin natin bilang mga Pilipino yung tinatawag ho natin rule of law. Hindi ho tayo magiging maayos dito kapag wala tayong batas na sinusunod. Nagpapasalamat ako sa mga PNP na nariyan. Alam mo ninyo, nagtuturo din po ako sa mga PNP doon sa kanilang swing. Every week, napakahalaga, lalo na sa isang organisasyon, mataas ang ating moralidad. Alam natin ang pagkakamali. Alam natin kung ano ang mali at ang tama. Dahil kapag tayo ay hindi na nakakaalam sa pagitan ng mali at tama, malaki yung problema natin bilang isang tao. Ang sabi ho ng Biblia, mapalad ang isang bansa kung ang Panginoon ang siyang Diyos. Mapalad tayong mga Pilipino kapag ang mga namumuno sa atin ay matutuwid. Masaya ang isang bansa, ang sabi ng Biblia, kapag ang mga namumuno ay mga taong matuwid. Kaya yan po ang ating idadalangin sa Panginoon sa mga darating pang panahon.
Aayos lamang ang Pilipinas kung tayong lahat ay sama-sama na magbabalik loob sa Diyos at ihalal ang dapat na ihalal, mga leader na mayroong takot at tunay na takot sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ako, bilang isang Pilipino, ay sumusuporta sa kandidatura ng ating VP Presidente, Vice President Sara Duterte, dahil alam ko na siya ay isa mga Diyos. Salamat po. Maraming salamat kay Bishop Edwin. Hindi ko na ayos na po ang ating